Lantaran na pumagnakaw mga kawatan sa Ohio, USA. Gamit ang isang SUV, winasak nila ang isang tindahan para mapasok ito. Pati pala ang ginamit na sasakyan, nakaw din. At ang mga kriminal, nako, swerteng nakatakas. Swerte rin ng isang suspect sa Oklahoma dahil imbis na kainisan, kinawaan pa siya. Inabuso raw kasi ng mga pulis ang lalaki na nag-trespassing sa airport. Tinira ng stun gun at nang mahimatay, kinaladkad nila ito ng nakadapa. Hot seat ngayon ng mga abusadong pulis. Nilamon naman ang buo ng apoy ang condominium sa Ohio pa rin. 2 residente ang namatay. Supply naman daw kasi ang building dahil walang sprinkler system kontra sunog. Pero hanggang ngayon, palaisipan pa rin ang mitsa ng naturang sunog. Oras ng rondahin natin ang mga balita. Metro Action ngayon na. Ito ang malulupit na eksena sa Metro Action. 12 anyos na babae, 2 beses daw minolestya ng amo ng kanyang mga magulang. Ang magaling na sospek, isang pulis Maynila. Barbero, niratrat ng di nakikilalang gunman sa QC. Biktima, pinagbantaan daw ng lesbian na nasundot niya ng payong sa mata. Kotse, sinalpok at nakaladkad pa ng tren sa Laguna. Mag-ina, patay. Riles, wala raw harang. Tren, hindi pa bumusina. 8 taong gulang na lalaki, patay matapos babaril sa tundo. Biktima na damay lang daw sa pag-resback ng mga kaaway ng kanyang tiyahin. At ngayong summer, mga heavygat na problemado sa swimwear, bibigyan namin ng tips. Ang dapat sana'y tagaligtas at tagapagtanggol ng kapakanan ng mamaya ay mismong umaabuso pa sa mga kapakanan ng mamayan. Isang pulis Maynila po ang nang-abuso ng isang bata sa naturang lungsod. Ang magaling na PO2 binweltahan para ang pamilya ng bata na nagtatrabaho sa kanya. Yan ang Metro Action Report ni Mon Gualvez. Tulala, takot at mangilid-ngilid ng luha ng 12 anyos si Julie, hindi niya tunay na pangalan habang kausap ng News 5. Minolestya raw siya ng amo ng kanyang mga magulang at ang itinuturo niya ay ang pulis Maynila na si Pio Torres Mundo Robles. Walang yan, no? Pinagsilbihan namin sila, tapos gaganinin niya ang anak ko. Una raw nangyari pang mamolestya noong nakaraang taon at naulit pa raw ito nitong March 4 lang. Dahil sa takot, hindi agad nagsumbong ang biktima. Sabi niya lang po sa akin, may nakakaalam ba niyan? Kasi pag nagtanong na po siya, natatakot na po ako. Nitong nakaraang linggo lang, nalaman ng mga magulang ni Julie ang sinapit sa kamay ng pulis nang mapansin nila pagiging malulungkutin nito. Dahil sa trauma, hindi na raw makapasok sa eskwela si Julie. Nang kumprontay nila ang parak, minaliit pa raw sila nito. Sinasabihan pa niya ako na walang pinag-aralan. Di ko daw kayang magbag-imanda. Nakabakasyon si Robles ngayon, nakakatapos lamang mag-training para ma-promote. Pero siniguro ng hepe niya na mananagot ang kanyang kabaro oras sa mapatunayan ng krimen. Kasi sigurado ko na hindi yan itutolerate yan, hindi yan magkaroon ng whitewash or certification, diba? Hinihintay na lang doon nila na mag-report sa opisina si Robles para harapin ang kasong child abuse, unjust vexation at kasong administratibo. Kung sakali, tanggal si Robles sa trabaho. Mon Gualvez, News 5. Ay dapat lamang po talagang matanggal ang mga ganitong klaseng mga pulis at dapat na hindi na tumagal ng isang araw pa, lalo na mga balasubas katulad po ng pulis na ito. Samantala, patay naman ang mag-ina matapos kaladkarin ng tren ang kanilang kotse sa Calamba, Laguna. Hindi raw kasi napansin ng driver na paparating na ang tren. Bukod daw sa walang harang ang tren, hindi pa raw bumusina. Nagkawasak-wasak ang harapan at gilid na bahagi ng kotseng ito matapos araruhin ng tren sa intersection ng Chepeco Avenue sa Calamba, Laguna. Base sa investigasyon, hindi raw napansin ng driver ng sakyan na parating ang tren. Sabi ng ilang testigo, hindi kasi bumusina ang tren at wala ring harang ang riles. Nakaladkad ang sasakyan ng 100 metro saka sumalpok sa mga bahay. Yung paglabas ng misis ko dyan, pag-ahon dyan, nagsisigaw ng misis ko, tulong daw, tulong. Dead on arrival ang driver na si Christine de Guzman at ang ina nitong si Annabel de Guzman. Giit ng PNR, wala silang kasalanan dahil right of way nila ang riles. Pero maaari pa rin daw magsampa ng kasong reckless imprudence resulting in homicide ang pamilya ng biktima.
Sa mismong tabi ng kanyang parlor sa Payatas QC, natagpo ang patay ang barbero si Jesus Dumali. Kwento ng mga nakakita, may nakaalitang tomboy ang biktima. Dumaan siya kasi nasagi daw yung mata niya ng payong, kaya nagalit. Sinapak niya yung tomboy. Umalis daw ang sospek pero nagbantang babalik at makalipas ang kalahating oras, isang nakamotorsiklo raw ang dumating sa lugar at pinagbabaril si Dumali. May narinig ba kayo? Putok po, pagkatapos tumakbo na po ako sa loob kasi natakot po ako, iba kong hiya. Mga ilang putok po ng baril? 4 ata, 3. Patuloy ang investigasyon at pagtugis sa mga sospek. Susunod, 8 anyos na lalaki sa Manila patay matapos pagbabariling. Biktima na damay lang daw. At mga swimwear na swak sa mga medyo matataba ngayong summer, silipin.